Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Kapag sumasali tayo sa isang samahan, barkada man yan, choir, ministry, ano ba yung hinahanap natin? Kasiyahan, kaibigan, o baka pagkilala? Pero yung Legion of Mary, iba. Hindi ito simpleng samahan. Hindi ito hobby. Hindi ito pampalipas oras lang. Ito'y isang misyon, isang labanan, isang pagtawag. Sabi nga sa kanilang layunin, ang object, ang layunin ng Legion of Mary ay ang kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kabanalan ng mga kasapi nito. Ibig sabihin, hindi lang tayo tinatawag para gumawa, kundi para magbago. Hindi lang para maglingkod, kundi para maging banal. Alam ninyo, minsan iniisip natin, marami akong nagawa sa simbahan, active ako, present ako palagi. Pero ito yung tanong, nagbago ba ang puso mo? Yung Legion ay hindi paramihan ng activity. Ito'y pagpapalalim ng relasyon sa Diyos. Parang ganito, may dalawang tao na nagsisimba. Pareho silang present. Pero yung isa, katawan lang ang nandoon. Ang isa naman, buong puso. Sino yung mas malapit sa Diyos? Mga kapatid, yung tunay na layunin ng Legion ay hindi dami ng rosaryo na nabigkas. Pero kung gaano ka nagiging tulad ni Maria, mapagpakumbaba, masunurin, at punong-puno ng Diyos. Yung sabi, no, ganito, developed by prayer and active cooperation. Hindi pwedeng puro dasal lang. Hindi rin pwedeng puro gawa lang. Kung puro dasal ka pero walang pakialam sa kapwa, kulang. Kung puro gawa ka pero walang dasal, mapapagod ka. Si Maria hindi lang siya nagdasal. Siya rin ay kumilos, nagpunta kay Elizabeth, tumulong, naglingkod. Mga kapatid, yung ledyonaryo, parang kandila. Nagsisindi dahil sa apoy ng panalangin at nagbibigay liwanag sa pamamagitan ng gawa. At napakahalaga nito. Yung Legion ay hindi isang grupong independent. Hindi ito kami-kami lang. Yung sabi, under ecclesiastical guidance at the disposal of the bishop and parish priest. Sa madaling salita, hindi ka basta kikilos kung gusto mo lang. Kikilos ka dahil sinugo ka. At bakit mahalaga ito? Dahil yung simbahan ay hindi gulo-gulo. Hindi ito kanya-kanyang trip. Ito isang katawan. May ulo, may direksyon, may pagkakaisa. Isipin mo yung isang sundalo, no? Kahit gaano siya kagaling, kung wala siyang commander, magkakagulo yung laban. Ganon din ang ledyonaryo. Hindi siya freelancer ng kabutihan. Siya ay sundalo ng simbahan. Napakaganda ng imahe na yun, no? Yung ating mahal na ina, tapos sa kanyang paanan, no, nandun yung yung ulo ng ahas, yung crushing the head of the serpent. Alam nyo, hindi ito literal na ahas. Ito yung kasamaan. Ito yung kasalanan. Ito yung tukso. At sino yung kasama natin na dudurog ng mga ito? Si Maria. Mga kapatid, tandaan ninyo, hindi tayo ang bida. Hindi tayo yung tagapagligtas. Si Kristo ang hari. Si Maria ang ina. Tayo, mga lingkod. At yung laban na ito, hindi ito laban ng galit. Ito'y laban ng pag-ibig. Kapag nagbigay ka ng oras sa isang nalulungkot, panalo ka. Kapag nagpatawad ka, panalo ka. Kapag nagdasal ka para sa kaaway, panalo ka. Merong isang dokumento yung simbahan, yung pangalan ay Apostolicam Auctusitatem.
So, yun yung dokumento ng simbahan. Ayon dito sa dokumentong ito, yung mga laiko ay hindi lang tagapakinig. Sila'y katuwang sa misyon ng Diyos. Sila'y katuwang sa misyon ng simbahan. Kaya mga ledyonaryo, hindi kayo extra, hindi kayo optional. Kayo ay mahalagang bahagi ng simbahan. May karanasan kayo, may kakayahan kayo, may puso kayo. At sabi nga, they act in unison like an organic body. Parang katawan. Kapag masakit yung paa, ramdam ng buong katawan. Kapag masaya yung puso, damay ang lahat, di ba? Di ba meron tayong kasabihan na ganon? Ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Ganon yung legion, hindi kanya-kanya, sama-sama. Mga kapatid, sa huli, ito yung tanong. Para kanino ka? Para sa sarili mo? Para sa papuri ng tao? O para sa Diyos? Yung Legion of Mary ay paanyaya. Lumabas ka sa sarili mo. Sumunod ka sa simbahan. Maglingkod ka kasama ni Maria. At tandaan ninyo ito, isang simpleng katotohanan, hindi kailangan ng Diyos ang ating gawa, pero ginagamit niya ito para baguhin ang ating puso. Isa pong kwento, no? Meron isang matandang ledyonaryo. Tahimik lang siya. Walang spotlight, walang posisyon, pero araw-araw nagdarasal, naglilingkod, nagmamahal. At nang siya'y pumanaw na, may nagsabi, para naman wala siyang ginawa. Pero may isang batang lumapit at nagsabi, kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makikilala si Jesus. Mga kapatid, yung tunay na tagumpay ng Legion ay hindi nasusukat sa dami ng tao, kundi sa dami ng pusong nagdadala kay Kristo. Kaya yung araw na ito, tanungin natin yung sarili natin, ako ba ay legionaryong naglilingkod o legionaryong binabago ng Diyos? Magandang araw po sa inyong lahat.